Si Presidente Duterte nasa side ng biktima eh. Ayaw niyang magkaroon ng biktima. Si si Senator Hontiveros nasa side ng kriminal. Ma'am, bago si Partner Admar, yung mga tinuran ni Senator Ontiveros kay PRD, una-una, o ikukumpara natin, abogado, piskal, si dating Pangulong Digong, mayor, nagpresidente, nag-congressman, nag-vice mayor, yung sa mga banat niya, ma'am, hinggil sa war on drugs, ano tingin mo, ma'am? Nagiging mabuti bang halimbawa itong si Risa Hontiveros sa mga nagnanais na maging senador come 2025 elections? Well, alam mo, mali kasi ang approach ni Kaayo eh, no? Bakit ko masabing mali? Unang-una, very emotional. Linalagyan niya yung emotions dun sa mga kaso. Oo, may namatay. Oo, may nasugatan. Oo, may nawalaan ng mahal sa buhay. Pero hindi yun ang sum total na nangyari. Uulitin ko, sa lahat ng operasyon, minsan may sumasablay. Walang perfectong operation. At yan ginawa na, plinanado yan ng mga pulis. No? Ang pangatlo, makikita mo talaga yung philosophical difference. Oo, hindi pa adjudicated by the court, pero nanlaban, anong gagawin mo? So, makikita mo yung kanyang pananalita. Siguro ang challenge na lang kay Senator Hontiveros, ang tagal na rin naman itong advokasya niya. Kung talagang merong kaso, dapat na pailan. Yun nga ang tanong kay dating Senator Laila de Lima. Tama doon si Senator Estrada. Ikaw ay isa sa pinakamalakas, pinakamakapangyarihang kalihim nung panahon ni Presidente Aquino. Bakit hindi mo final? Ako, ang sagot ko doon, kasi it was a political narrative. Kailangan nila makadiscover ng dumi ni Duterte, dalhin sa national, kasi yung 2016 was a presidential campaign season. At yung naratibong yon very, very clear para magamit noong kanilang kandidato. Well, katulad rin ako ng isa sa mga sumunod doon. That was a working day, pero napupuna mong ang feeling mo parang lahat nanonood, no? Matapang as usual ang ating dating Pangulo at pinanindigan niya yung programa. Alam mo, MJ, very clear na sinabi niya, I take full responsibility for this. At natutuwa ako dahil consistent yung sinasabi niya sa mga kapulisan at militar. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit hanggang ngayon hindi nila maintindihan na ang bawat Pangulo may kanya-kanyang programa. May kanya-kanyang paraan kung paano gampanan ang mga programang yon. Dito lamang, panay, kung babalikan natin kasi, yung DDS, 2016 narrative yan. At yung pagpunta ni dating kalihim Laila de Lima sa Davao was essentially para sa kampanyang naratibo. So, hindi ko maintindihan bakit yung kampanyang 2016 ay patuloy na nabibigkas sa halls of Congress, no? Tama yung sinabi niya, kung ako'y nagkamali, di kasuhan niyo ako. Hanggang ngayon naman wala tayong nakikitang kaso. Kasi yung kasong ganyan na fina-file mo sa dating Pangulo na ginawa niyang one of the key programs ng kanyang administration, ay kailangan niyan hindi lang preponderance of evidence but beyond reasonable doubt na talagang programa niya na patayin yung mga dyan sa war on illegal drugs, no? Nakita rin natin noong kanyang pananalita na clearly ang pinoprotektahan niya yung mga biktima. Sa tingin ko merong fundamental na philosophical difference kasi yung isang senador was aghast, nagulat, na-shock na ang ibig mong sabihin ang pinoprotektahan mo ay yung mga
ang talagang kinakuan mo, ang dinidiin mo yung kriminal. Kriminal na nga, 'di ba? Kriminal na. Kung nahuli mo sa akto, kung nakakita ka ng drug den at talagang labas ang pagtitinda, anong gagawin mo? It's before your eyes. A crime is being committed. So, ako'y natutuwa. Sa tingin ko, lahat na nanood ay natuwa. Na-miss natin ang Duterte manner of communicating. Makita mo, kahit sa halls ng Senado, nagpalakpakan. Natuwa rin ako dun sa presser kasi nakita mo yung darling siya ng media. Hindi naman siya ay isang leader na hindi mahilig sa PR. At throughout his term, parati niyang binabati ko sa ang ilang member ng media. Pero despite of that, wala siyang pinakulong, wala siyang pinaalsan na kung ano-ano, at respeto niya yung role ng media. So makikita mo yung endearment sa media sa pagtatanong, sa mga lokohan nila. Nakita ko nga ikaw doon, si MJ yata ang nagmo-monitor napakaganda yung banter with media. Hindi siya yung after 6 years na parati niya sinasabi bakit ba mali ang inyong inuulat. Pero yung press conference na yon, nakita mo na naging endearing ang Pangulong Duterte sa lahat ng whether mamamayan ka, media ka, at nakita natin na yung mga kasundaluhan, lalo na yung mga dati na naging chief of police, parati niyang sinasabi, ang barometro ko kung anong ginawa ko sa Davao, yun ang ginawa ko sa bansa. Kung nagkamali ako, inaako ko ang pagkakamali. At sa akin, MJ, ang very telling doon, yung sinabi na hindi ka naman nag-mayor, hindi ka naging prosecutor, hindi ka naging presidente, hindi mo na sinolbahan ang problema sa komunidad. Yun telling, kasi ang malalim ang hugot nun.